Simple lamang po ang titulo. At hindi mo makakalimutan, in Him. Sabihin mo, in Him. Yan po ang title of the message today, in Him. Buksan po ninyo ang inyong Biblia sa Acts 17:28. For in Him we live and move and have our being. As certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. So in Him we live and move and have our being. Sa Kanya tayo nabubuhay. Sa Kanya tayo kumikilos. At nasa sa Kanya ang buo nating pagkatao. Yun pong being, ito po yung buo nating pagkatao. At yung buo po nating pagkatao, espiritu, kaluluwa, at katawan. At dahil ito po ay kung sa isa pong mathematical problem, kailangan ang unang tingnan mo ay yung given. Because you have to prove for the answer. Dahil may katanungan po, what is the value of X? So if you know the given, then you will prove kung paano makukuha po yung answer. Huwag po natin kalilimutan na ang Biblia po ay napakaganda. We must divide the word in truths. Yun pong divide, ang ibig sabihin, unawain natin ang salita sa pamamagitan ng mga salita. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang isang bahagi ng salita at yun na lamang ang ating tatayuan. Tayo po'y magsisiyasat at mag-uusisa. We need to analyze. We need to investigate. Sa anong panahon at sino ang pinagsabihan at kailan mangyayari. Yun pong mga salitang nagtatanong what, when, why, how, and when. Yun po yung mga interrogative word na magbibigay sa atin ng pagkatuto sa pagsisiyasat. Kung tayo na tao ay nagsimulan tinuruan ng ating mga magulang ng ABCDE. Nag-aral tayo sa mga paaralan, nagsimula tayo sa alpabeto. At habang tayo lumalaki, tayo ay nag-aaral. Subalit hindi po sapat yung 8 oras na pag-aaral nung tayo'y elementarya at high school. Hindi rin po sapat yung kalahating araw sa college na meron kang 21 units na full load. Hindi po sapat yun. Yun po'y preparasyon lamang sa pagkatuto. Sapagkat laging unawain po natin ang pinag-aaralan natin sa classroom ay theory. Pero sa field of work ay practicum. You will apply practically the theory that you have learned. And there will be surprises katulad nung ako'y unang magtrabaho. Na yun palang nasa drawing sa aking thermodynamic book. Ito pala yun. Pero sa drawing, akala ko'y kung ano, akala ko'y maliit, yun pala ay napakataas. So kailan tayo natututo at kailan natin naaalaala yung kaharap nating ating natututunan, naalala natin yung ating binasa. Kung wala kang binasa, wala kang maaalaala. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kung wala kang binasa, wala ka rito. Ay may binasa ka, kaya alam mo na naririto ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya narito ka dahil sa Panginoon. Amen? Hindi dahil sa pangalan ng simbahan at hindi rin sa pangalan ng mga ngaral. Narito tayong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen? So kailangang matutunan mo in Him.
Kailangang matutunan mo ang pamilya ng Diyos, ang pamilya mo at ang pamilya ng ibang tao. Kailangang ang pamilya mo'y maunlad. Nais kong gamitin ang salita ng isang bilyonaryo. At ang sabi niya, if any businessman aspire for wealth and riches, and he forget his family, he is nothing. Because family is the strength of any person. Sapagkat nagsimula po ang Biblia sa pamilya. At ang lahat ng puwersa ng kapangyarihan ng Diyos ay nakatuon ay sa pamilya. Ano ang sabi ng isang kilalang mangangaral? I advise you all ministers of the gospel, learn from my hard lessons that I learned. Do not forget your family. At ako umiiyak habang siya pinakikinggan ko dahil idinivorce siya ng kanyang asawa. At ang kanyang payo, spend more time with your family. Kaya ngayon pong sandaling ito, in Him, magtatagumpay lamang tayo kay Hesus Kristo. Hindi po sa kung ano-anong paraan. Christianity is Christ alone, not Christ plus. Kaya ako nalulungkot, marami ang nagdaragdag. At ang sabi ng Biblia, ang sino mang magbabawas at magdaragdag, ang lahat ng sumpang nasa Biblia ay ilalapat sa kanila. Kaya kailangan walang minus plus. Kailangan isa lang. Kailangan magsimula tayo. Kaya sabi ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega. At sabi ng iba, tingnan mo, hindi Diyos si Hesus Kristo dahil siya ay may panimula. Si Hesus Kristo ay Diyos. Kaya siya ay nagsabi, I am the Alpha and the Omega because the Alpha is the first letter of the Greek alphabet. And the Omega is the last letter of the alphabet. And from Alpha to Omega, yun pong lahat ng salita ay galing lamang sa alpabetong Griego katulad ng alpabetong English at katulad din ng alpabetong Pilipino. Abacada, iga, para sa tao, waya. Wala tayong Z. Pero meron tayong waya. W-Y. So ating pansinin, Jesus is the Alpha, Jesus has a beginning, ang kanya pong tinutukoy ay yung kanyang pagiging tao. Diyos na nagkatawan tao. So, nung nagsasalita po siya, sinabi niya that I am the author and finisher of faith. So kung atin pong i-relate, Alpha is the author and Omega is the finisher. At ang pinag-uusapan sa kanyang sinabi, ang buhay ay sa pananalig. At ang pananalig ay pagtitiwala at paniniwala at pag-asa sa Diyos. Kaya